Como saben, en la madrugada del día de hoy, a eso de las 2:30 de la mañana, tomé la decisión de decretar estado de catástrofe producto de la gravedad de estos incendios para poder facilitar las tareas de contención del fuego, apoyar las tareas logísticas y mejorar las condiciones de seguridad en los sectores afectados. Sa Chile, idineklara na ang state of catastrophe sa mga rehiyon ng Nubile at Biobío matapos kumalot ang matitinding wildfire na kumitil sa hindi bababa sa 18 individual. Mahigit 50,000 residente ang kinailangang ilikas habang humigit kumulang 250 bahay ang nawasak sa mga lungsod malapit sa coastal city ng Concepcion. Ayon sa mga otoridad, patuloy na lumalakas ang apoy dahil sa matinding init at malalakas na hangin na umaabot hanggang 38 degrees Celsius sa ilang lugar. Tenemos desplegado todos los recursos disponibles para combatir estos voraces incendios que seguramente van a seguir activos por más de 24 horas. Aviones, helicópteros, brigadistas de CONAF, del ejército, técnicos, bomberos, maquinaria, camiones, el sector privado, agrupado en la Corma, están todos trabajando en la zona. Ayon sa Chilean Forestry Agency, may 24 na aktibong wildfire sa iba't ibang bahagi ng bansa at patuloy ang pagbabantay dahil inaasahang maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Sa South Africa, isinailalim na ang buong rehiyon sa national disaster matapos ang malawakang pagbaha sa mga lalawigan ng Limpopo at Mpumalanga na kumitil sa mahigit 30 individual. Dahil sa patuloy na malalakas na ulan, umapaw ang mga ilog at nilamon ang buong komunidad dahilan upang libo-libong residente ang mapilitang lumikas patungong Mozambique. Sa ilang lugar may mga residente ang natrap sa bubong at puno habang hinihintay ang rescue teams. Aabot na sa mahigit 170,000 mga residente ang naapektuhan ng pagbaha sa buong Mozambique. Napilitan ding isara ang Kruger National Park na naapektuhan din ng matinding pagbaha. Sa isang video, may kita ang isang elepante na sinagip ang batang elepante nang tangayin ito ng rumaragasang tubig. At sa Australia, rumaragasang tubig ang nagdulot ng pagkasira ng daang-daang sasakyan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mahigit 2,500 tawag ang natanggap ng State Emergency Service na humihingi ng tulong matapos matrap sa baha. Humigit kumulang 3,000 residente ang nawalan ng kuryente habang ilang komunidad ang inatasang lumikas dahil sa flash flooding. Ilang pangunahing kalsada at linya ng transportasyon ang pansamantalang isinara habang patuloy ang pagbabantay sa lagay ng panahon. May Viandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.